Pare, nakakainis tignan yung bagong kasama natin ah. Abay halos hindi mabuhat yung 25 kilos na bigas. Bakit siya pumasok sa gantong trabaho? Kita mo naman, patpatin. Parang walis tingting ang katawan. Sabay halakhak ni David. Naawa nga ako pare. Parang ako yung nahihirapan pag nagbubuhat siya ng bigas. Sagot naman ni Franco. Magdadalawang linggo pa lang na masukan si Eric sa bigasan na pagmamay-ari ng pinakamayamang negosyante sa bayan nila. Kahit ramdam niya ang pagkadisgusto sa kanya ng ibang kargador, hindi na lang niya ito binigyang pansin. Basta, wag lang siyang kantiin. Yun ang prinsipyo niya sa buhay. 10 taon pa lang siya nang mamatay ang kanyang ina sa sakit na kanser. Kaya naiwan siya at ang kanyang kapatid na si Melba sa pangangalaga ng kanilang ama. Mas matanda siya ng 2 taon sa kapatid at di rin naging ganon kadali ang naging buhay nilang magkapatid. Lasenggo kasi ang kanilang ama. Madalas silang napagbubuhatan ng kamay pag nakakainom ito. Pagtatanim ng mga gulay at pagkukopran ang hanap buhay ng kanyang ama na si Kulas. Kaya bata pa lang siya, banat na ang katawan ni Eric sa trabaho. Tumutulong na siya sa kanyang ama. Kaya ganun na lang, lumaki siyang patpatin. Istrikto ang kanyang ama. Kain, trabaho, bahay, ganyan ang naging routine ng buhay niya at pati ang kapatid niyang si Melba ay maaga na ring natuto sa gawaing bahay. Kuya, bakit wala tayong kapitbahay? Pag pumapasok ako ng school, naririnig ko. Sinasabi nila pamilya daw tayo ng mga aswang. Kasi sa bukid tayo nakatira. Tanong ni Melba. Hindi lang iisang beses narinig ni Eric ang tanong ng kanyang kapatid. Ngunit maging pati siya ay hindi rin alam kung bakit nga wala silang kapitbahay. Hanggang isang umaga, nagising si Eric na umiiyak ang kapatid na si Melba. Oh, anong nangyari sa'yo? At umiiyak ka? Pupungas-pungas na tanong niya sa kapatid. Kuya, si tatay kasi inaapoy ng lagnat. Hindi siya makabangon. At salita siya ng salita na hindi naman maintindihan. Maiyak-iyak na sagot ni Melba. Anak, wag mo kong dalhin sa ospital, ah? Wika ng kanyang ama, na hirap sa paghinga. Bakit po tatay? Paano kayo gagaling yan? Sermon ni Eric sa ama. Ngunit walang nagawa si Eric, hindi niya talaga mapilit ang kanyang ama. Lumipas ang mga araw, hindi pa gumagaling si Mang Kulas, kung kaya hindi din makapagkopra si Eric. Ang ama niya lang kasi ang may alam kung papaano ang tamang pag-iihaw ng nyog. Taga-akyat lang siya ng puno at taga-balat. Bumalik ang isip ni Eric sa kasalukuyan. 20 anyos na siya, kaya kahit papano, tinanggap siya sa pinasukan niyang bigasan. Naiwan sa pangangalaga ng dalaga niyang kapatid na si Melba, ang amang may sakit. Napaisip lang siya dahil may napansin siya sa kanyang ama. 1 linggo na ang lumipas. Mabilis pumuti ang buhok ng kanyang ama at habang tumatagal, pahina ito ng pahina. Mag-aalas 7 na ng gabi nang makauwi si Eric sa kanila. Malayo ang nilalakad niya, kaya pawis na pawis siya. Kakatok na sana siya sa kanilang pintuan nang may biglang naulinagan siyang parang baboy na nanginginain. Huminto siya sa pagkatok at nakiramdam. Malapit sa kusina nila nakahiga ang kanyang ama. May silong ang kawayang sahig ng bahay nila. Pero ang pinagtataka niya, wala naman silang alagang baboy. Dahang-dahang umikot sa likod ng bahay nila si Eric para tignan ang baboy. Binuksan niya ang flashlight na dala at ganun na lang ang pagkagulat niya nang may nakita siyang malaking baboy na kulay itim sa ilalim ng silong nila. At doon ay umupo siya para makita niya ito ng husto. Nakita niyang nakatingala ang baboy at parang may inaamoy sa kawayang sahig nila.
Kinilabutan siya bigla pero mas nanaig ang galit niya dahil may hinala siya na di pangkaraniwang baboy ang nasa silong nila. "Walang hiya ka! Lumayas ka dito!" Sigaw ni Eric. Tinamaan ng liwanag ng flashlight ang namumulang mga mata ng baboy. Kumuha ng 2x2 si Eric para itaboy ang baboy. Nung akmang hahampasin pa lang niya ang baboy na yon, agad itong kumaripas ng takbo palayo at nawala sa kadiliman. "Kuya, dumating ka na pala. Anong ginagawa mo dyan sa likod ng bahay?" Tanong ni Melba. Dala ang gasera na abutan si Eric na may hawak na 2x2. "Bakit may hawak ka niyan, kuya? May problema ba?" Tanong pa ni Melba. Sa halip na sumagot, hinila niya papasok ng bahay nila si Melba. Sinaradong mabuti ang pinto at dumiretso sa higaan ng ama nila. "Tatay, kamusta ka?" Tanong niya. Ngunit biglang inihit ng sunod-sunod na ubo si Mang Kulas. Halos mapugto ang hininga nito sa ubo. Nilapitan ni Eric ang amang nakahiga. Patihaya ito kaya inalalaya niya upang makaupo at makainom ng tubig. "Melba, abutan mo nga ako ng tubig, anak. Dali." Wika ni Mang Kulas na hirap magsalita. Ilang sandali lang, iniabot ni Melba ang baso ng tubig. "Pinakain mo na ba si tatay? At bakit parang basa ng pawis ang likod niya?" Tanong ni Eric sa kapatid. Kinapa ni Eric ang likod ng kanyang ama. Nagtaka siya bakit parang may malapot na likido siyang nakapa. "Akin na nga yung gasera," utos ni Eric sa kapatid. Agad niyang inilawan ang kamay, maging ang likod nito. Nabigla sila pareho nang makita na dumudugo ang likod ng kanilang ama. "Putags na baboy na yun!" Sigaw ni Eric. Sumagi agad sa isip niya na may kinalaman ang baboy na nakita niya sa silong nila. May pagtataka naman sa mukha ni Melba nang makita ang reaksyon ng kuya niya. Magdamag na binantayan ni Eric ang kanyang ama, ngunit hindi na bumalik ang baboy. Kinabukasan, maaga nang umalis si Eric. Di na muna siya tumuloy sa trabaho dahil may iba siyang pinuntahan. "Tao po? Tao po!" Wika ni Eric habang kumakatok sa isang pintuan. Nagising naman sa tawag ni Eric ang matandang albularyo na si Kadamian. "Ay, nako. O, iho, anong sadya mo rito?" Humihikab na tanong nito. "Magandang umaga po. Pasensya na at napaaga ang pagpunta ko rito. May mahalaga po akong itatanong sa iyo eh." Pinapasok at pinaupo si Eric ng matanda. Pagkatapos, ikinuwento kay Kadamian ang nangyari ng nakaraang gabi. At maya-maya pa, napatulala si Eric sa sinabi ng albularyo. Tulad ng hinala mo, Eric, hindi pangkaraniwang baboy ang nakita mo sa silong ninyo. Isa yung aswang. May mga aswang na nag-aanyong hayop. Ginagaya nila ang itsura ng mga baboy, aso, pusa at ibon, upang maikubli nila ang tunay nilang katauhan. At ang dahilan kaya siya nasa silong ninyo, kung saan nakaratay ang tatay mo ay mabangong mabango sa pang-amoy nila, ang amoy ng taong may sakit. Habang ang may sakit naman ay patuloy na lumalala ang karamdaman nito. Wika ng albularyo kay Eric. Nang marinig iyon ni Eric, pakiramdam niya ay nanlaki ang tenga niya sa narinig. Naisip na lang niya nga, kaya siguro lalong lumalala ang kalagayan ng kanyang ama dahil matagal na itong inaaswang nung baboy na nakita niya. "Umanda ka sa akin, baboy ka!" Bulong niya sa sarili. "Paano po mahihinto ang ginagawa ng aswang na yun sa tatay ko?" Tanong ni Eric sa albularyo.
Dalawa lang ang pwede mong gawin para gumaling ang ama mo. Una, kilalanin mo kung sino ang aswang. Kusa siyang hihingi ng tawad sa inyo sa oras na nakita ninyo siya bilang tao. Pangalawa, patayin mo siya. Doon lang gagaling ang iyong ama. Pagpapaliwanag at wika ng albularyo kay Eric. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi ng matanda, agad na siyang umuwi ng kanilang bahay pagkatapos niyang magtrabaho. Eric, anak. Sa tingin ko, hindi na ako magtatagal sa buhay ko. Ikaw na ang bahala sa kapatid mo, ha? Hirap na wika ni Mang Kulas nang maabutan siya ni Eric. Tay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Pananagutin ko ang may kagagawan ng sakit mong yan. Kung kinakailangan ko siyang patayin, gagawin ko. Napati imbagang na si Eric sa wika niyang yun. Kinabukasan, Kuya, happy birthday! Maaga pa lang nagising na si Melba. Sinorpresa niya ang kanyang kuya. Oh Melba, bakit ang dami mo namang nilutong handa? Wala naman tayong bisita. Nakangiting wika ni Eric. Si tatay ang may gusto niyan. Espesyal daw kasi tong birthday mo ngayon eh. Nakangiting sagot ni Melba. Dali-daling pinuntahan ni Eric ang ama. Mula kasi nang makita niya ang baboy sa ilalim ng higaan ng ama, ay inilipat niya ito sa katre upang mailayo sa silong si Mang Kulas. Naabutan ni Eric na ang ama ay nakaupo sa katre. Anak, happy birthday sa'yo. Maging mas matatag ka pa sana at mas matapang sa harapin mo sa buhay na itinakda sa'yo. Makahulugang wika nito. Opo tatay, basta nandyan lang kayong dalawa sa akin ni Melba, kakayanin ko. Tugon naman dito ni Eric. Niyakap niya si Mang Kulas at mababanaag sa kanyang mga mata ang pangingilid ng kanyang luha. Lumipas ang maghapon, nasa bahay lang si Eric. Nagpaalam siya sa amo na liliban muna dahil birthday niya. Habang papalapit ang gabi, may nararamdamang kakaiba si Eric. Parang nananakit ang katawan niya na tila siya ay lalagnatin. Hanggang sa sumapit ang gabi, naisipan niyang maligo dahil pakiramdam ni Eric, init na init siya. Mag-aalas 12 na ng gabi, bumangon si Eric. Iba ang pakiramdam niya. Bakit ganito pakiramdam ko? Para akong sinasakal. Wika ni Eric sa sarili. Tumayo siya para kumuha ng tubig sa kusina. Sinilip muna niya sa higaan ang ama. At ganun na lang ang pagkagulat ni Eric nang makitang tila naghihingalo na ito. Tatay! Tatay! Di nagawang lumapit ni Eric dahil unti-unting nagbago ang kanyang katawan. At kasabay nito ay ang unti-unting panghihina ng husto ni Mang Kulas. Isang nakabibinging sigaw mula kay Melba sa sobrang takot na makita niya ang kanyang kuya Eric na unti-unting nagbabago ng anyo. Takot na takot sa itsura niya si Melba. Isa kang aswang, kuya! Sigaw ni Melba. Takang-taka si Eric sa nangyari. Bakit siya nagbago ng anyo? Gustuhin man niyang lapitan ang kapatid upang pakalmahin pero hindi na lamang niya ito ginawa dahil halos maihina ito sa sobrang takot. At dahil gulong-gulo ang isip ni Eric, wala na siyang ibang nagawa kundi umalis sa kanilang tahanan. Sinulyapan pa niya ang kanyang amang nakaratay bago siya lumabas ng pinto. Sa paghakbang niya sa labas ng kanilang tahanan, natanaw niya ang baboy na nooy bumisita sa silong ng tahanan nila. Nabalot ng galit ang isip ni Eric dahil muli niyang naalala ang ginawa nito sa kanyang ama.
Kahit napakaraming katanungan ang pumapasok sa isip niya sa mga oras na yon, pilit niyang hinabol ang baboy na umano'y isang aswang. Habang tumatakbo si Eric, nakita niyang unti-unting naghubog tao ang baboy na hinahabol niya. Halos 1 oras silang naghabulan hanggang sa huminto ang nilalang na hinahabol niya. Lumingon ito sa kanya at napansin niyang lumuluha ang nilalang na yun. Labis-labis ang pagkawindang ni Eric nang mamukhaan niya ang aswang na hinahabol niya. Unti-unti na ring lumuluha si Eric at naglakad papalapit sa aswang na nasa harap niya habang nagwiwika ng Inay? Inay, kayo po ba talaga yan? Inay, kayo nga ba? Mangiyak-ngiyak niyang wika sa nilalang. Nang tuluyan siyang makalapit, ay hindi siya nagdalawang isip na yakapin ito. Naramdaman din ni Eric na niyakap din siya ng sinasabi niyang ina. Habang lumuluha si Eric na nakayakap sa nilalang, narinig niyang nagsalita ito ng Eric, anak. Tahan na. Oo, anak, si nanay to. Hindi totoong namatay ako sa sakit. Umalis lang ako at nagpakalayo-layo dahil ayaw kong kamuhian niyo ako sa aking pagiging aswang. Patawarin mo sana ako, anak. Mangiyak-ngiyak na wika ng kanyang ina. At sa gabi ding iyon, ay ikinuwento ng kanyang ina ang tungkol sa buong pagkatao niya at lahi nila. Ayon sa ina ni Eric, muli daw siyang bumalik sa kanilang tahanan upang bisitahin silang magkakapatid at alamin kung nasa maayos silang kalagayan. Ngunit hindi niya inaasahang ang kanilang ama ay nagkaroon ng matinding sakit. Sinisi ng ina ni Eric ang sarili dahil magmula nang lumayas siya ng walang paalam ay doon naging lasenggo si Mang Kulas. Alam niyang ang sakit nito ay dulot ng kanyang pag-iinom ng alak araw-araw. Sobrang bait daw ni Mang Kulas noon at napaka-responsableng asawa at ama. Ngunit nanaig daw ang takot ng ina ni Eric na baka kamuhian siya nito sa oras na malaman niyang isa siyang aswang. Kaya ang ginawa ng ina ni Eric, ayun, naglayas siya. At di na muling nagpakita ng ilang taon. Kaya naman daw niya sinugatan ang likod ni Mang Kulas dahil meron daw siyang inilalapat na gamot. Subalit na udlot iyon dahil biglang dumating si Eric. Dagdag pa ng kanyang ina na minana daw ni Eric ang pagiging aswang niya. Lumalabas daw ang tunay na kaanyuan ng lahi nila sa mga panganay nilang anak sa pagtungtong sa tamang edad. Kumbaga, sa lalaki, 21 years old. Pag babae naman ang panganay, 18 years old. Pagkatapos maintindihan ni Eric ang tungkol sa kanyang pagkatao, sinabihan niya ang kanyang ina na bumalik sa kanilang tahanan at sabay nilang ipapaliwanag sa kanyang kapatid at ama ang tungkol sa pagkatao nila. Agad namang pumayag ang ina ng binata sa pagnanais din nitong muli silang maging buong pamilya. Napagdesisyonan nilang umuwi sa kanilang bahay sa pagputok ng araw. Ngunit ganun na lang ang kanilang pagkalungkot nang maabutan nilang patay na si Mang Kulas. Naabutan nilang yakap-yakap ito ni Melba habang umiiyak. Melba, nandito na ang kuya. Huwag ka nang matakot sa akin, kapatid. Ako pa naman to, oh. Si Kuya Eric mo. Pasuyong wika ni Eric sa kapatid. Buong akala ni Eric na takot pa rin si Melba sa kanya. Ngunit laking tuwa niya dahil paglingon pa lang nito ay agad itong tumakbo sa kanya at yumakap ng mahigpit. Kuya, si tatay. Si tatay, kuya, hindi na humihinga. Iyak ng iyak ang kapatid ni Eric.
Panay ang haplos niya sa likod ng kapatid upang kahit papaano'y gumaan ang pighating nararamdaman nito. Kahit anong pigil ni Eric sa kanyang sarili para di umiyak, ay hindi niya talaga makayanan. Dahil parang nilalamukot ang kanyang dibdib sa sukdulang lungkot na nadarama. Melba, taan na kapatid ko. Magpakatatag tayo. Ayaw ni tatay na maging malungkot tayo sa pagkawala niya. Hayaan mo, nandito ang kuya. Hindi kita pababayaan, pangako yan. Wika ni Eric habang pigil na pigil sa pag-iyak. Ang nanay naman niya sa mga oras na yon ay nasa labas lamang ng bahay habang umiiyak na din. Hindi na muna siya nagpakita sa kanyang bunsong anak dahil baka maguluhan pa ito dahil inaakala din nitong wala na siya at namatay sa sakit. Hindi na pinatagal pa ni Eric ang pagkakaratay ng bangkay ng kanyang ama, kung kaya't kinagabihan nun ay dalawa silang naghukay ng kanyang ina para sa libingan nito. Pinatulog muna ni Eric ang kapatid bago nila isinagawa ang paglibing kay Mang Kulas. Pagkatapos nun, nagpalipas muna ng isang araw si Eric bago ipinakilala ang kanilang ina sa kanyang bunsong kapatid na si Melba. Dahil matalinong bata naman itong si Melba, kung kaya't agad niyang naintindihan ang lahat ng paliwanag ng kanyang ina. Napayakap na lamang sa tuwa ang dalaga sa kanyang ina dahil alam niyang may magulang pa siyang makakapiling. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy sa maayos na pamumuhay ang pamilya ni Eric sa kanilang lugar. At kasalukuyang kargador pa rin si Eric sa kanyang pinasukang trabaho. Pero nung magmulang nagising ang kanyang pagiging aswang, naging mas malakas ang binata sa pagbubuhat at naging matipuno ang pangangatawan nito. Labis-labis naman ang pagtataka ng kanyang kapwa kargador dahil ang nooy patpating binata ay nakakayanan ng buhatin ang 3 sakong bigas ng sabay-sabay. Ganadong-ganado si Eric sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas at labis din namang ikinatuwa ito ng kanyang amo. May pagkakataon pang tinatanggal ni Eric ang kanyang damit upang di ito mabasa ng pawis. At sa tuwing ginagawa niya ang bagay na yun, di niya napapansing pinagtitinginan siya ng mga kababaihan dahil sa ganda ng hubog ng kanyang pangangatawan. Dahil sa kasipagan ni Eric sa trabaho, kaya tinaasan ng kanyang amo ang kanyang sweldo. Dinoble nito ang sahod ni Eric dahil doble din naman ang pinapakita nitong galaw bilang kargador. Hanggang sa dumating sa puntong kinaiinggitan na siya ng mga kapwa niya kargador. Minsan isang araw, hinarang sa daan si Eric ng 5 kalalakihan. Alam niyang iyon ang kanyang mga katrabaho kung kaya't binati niya ang mga ito ng maayos. Magandang gabi ho, mga Ginoo. Ano pong sadya niyo sa akin? Nagmamadali kasi akong umuwi para mapagsaluhan namin ng kapatid at nanay ko tong dala kong pagkain. Wika ni Eric. Hoy, ikaw! Masyado kang pasikat! Pahubad-hubad ka pa ng damit. Pag nagtatrabaho tayo. Ano yan? Inaakit mo lahat ng babae? Pati siguro anak ni boss target mong tukain, no? Taadong to. Bulyaw ng isang katrabaho niya na medyo may edad na. Ano ho? Nagpapatawa po ba kayo? Wala naman po akong masamang intensyon sa ginagawa ko. Ayaw ko lang kasing paglabahin na maruruming damit nanay ko. Kaya ginagawa ko yun. Sagot ni Eric. Nagulat na lang si Eric nang makita niyang may dalang patalim ang isa sa mga ito. Bakit may dala kayong mga patalim? Para saan yan? Huwag niyong sabihing... Hindi na naituloy ng binata ang kanyang sinasabi dahil bigla siyang hinawakan ng 3 lalaki. Pinagbubugbog si Eric ng mga ito pero kahit anong gawin nilang pambubugbog sa binata, kitang-kita nila na hindi man lang ito nasasaktan. Pakiramdam ni Eric sa mga oras na yun,
Parang kinikiliti lamang siya sa bawat suntok na natatamo niya. Napagod na lang sa kakasuntok ang mga kalalakihang yun hanggang sa napagpasyahan nilang saksakin na lamang siya. Dahil pakiramdam ni Eric na tatablan siya ng patalim, kung kaya't hindi na siya nakapagpigil upang gumawa ng hakbang para makatakas sa kanyang pagkakadakip. Sabay-sabay niyang ibinalibag ang tatlong kalalakihan at isinabasob ang mga pagmumukha ng mga ito sa lupa. Gulat na gulat naman ang isang lalaki na may hawak na patalim sa kanyang ginawa. Nung akmang lalapitan niya ang may hawak ng patalim, ay bigla na lamang itong kumaripas ng takbo at halos matali-talisod. Hindi na iyon hinabol pa ng binata. Bagkus ay pinagsabihan niya ang tatlong kalalakihang ibinalibag niya sa lupa. O ano? Yan kasi. Sabi nang wala akong ginagawang masama, tinangka nyo pa talaga akong tambangan. Para ano? Para patayin? Naku, pagpasensya nyo na ako Hindi ko gustong saktan kayo. Wika ni Eric sa tatlong kalalakihang namimilipit sa sakit. Sabay alis niya at binagtas ang daan pauwi. Simula noong ginawa iyon ni Eric, ay wala nang nagtangka pa sa kanyang mangtambang at mambugbog. Sa halip ay lahat ng kanyang katrabaho ay iginagalang siya. At hindi nga naglaon, nagkagusto sa kanya ang panganay na anak ng may-ari na pinagtatrabahuhan nila. At mula noon, nakabuo ng masayang pamilya si Eric kapiling ang kanyang 2 anak. Kasama na rin niya ang kanyang kapatid na si Melba. Katuwang niya ito sa negosyong ipinatayo at ipinamana sa kanila ng ama ng kanyang napangasawa. Hindi rin naman nakaproblema si Eric sa pamilya ng kanyang nakapangasawa dahil batid nila ang kabutihang loob nito. At hindi nga nagtagal, inamin ni Eric sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang totoong pagkatao. At dahil nga wagas ang pag-ibig na inalay ng babae sa kanya, kung kaya't madali lamang para sa babae ang tanggapin ang pagkatao ni Eric. Ngunit ang hindi niya makakalimutan ay nakapangasawa siya ng isang dating kargador at isa palang aswang. Pare, nakakainis tignan yung bagong kasama natin